Handa na ba kayong matuto? Okay. Bago kayo magsimula mag-graphic design o gumawa ng layout, dapat alam nyo rin to. Alam nyo rin mag-adjust ng kulay ng inyong visuals. Okay. Dito guys, syempre, bago nyo gamitin yung mga visuals, kailangan nyo rin ma-check kung yung mga image nyo is okay ang kulay. Okay? So, para mag-adjust yung kulay, for me kasi since pag nagde-design ako, and ang gamit natin sa graphic services or sa color separation sa production is CMYK. So from this mode, from RGB, change natin sa mode niya into CMYK color. Ito yung normal process sa production. Okay? Pwede kang gumawa ng design na naka-RGB pero don't expect na ang kulay mo is same kung anong nakikita mo sa monitor mo with the RGB mode. Kasi ang print natin is CMYK sa productions or sa printing press. Save ko lang. Okay. Sa color adjustment, basically makikita mo kung ano yung needs ng isang photo. Kagaya nito, for me, sa akin, parang feeling ko masyado siyang madilaw. So, one way of adjusting color from a photo is image adjustments. Okay, andito po lahat. Levels, curves, hue saturation, color balance, photo filter kung gusto mag-filter. Pero actually, yung mga iba rito, hindi naman ganun kagamit na gamit. Maybe on a specific photo lang na talagang kailangan siya. Ang madalas na gamit natin is either brightness, contrast, the word itself, explain it, or curves. Curves is the most used and basic adjustments na ginagamit. Gaya nito, kasi ang curves, pag in-adjust mo from the middle, magda-dark, and pag binaba mo naman, magba-bright. Why nasa gitna? Kasi meron tayong highlights and shadows. Highlights, then shadows. So, kung dito mo siya hahatakin, ang maapektuhan lang, ang ma-adjust yung mga highlights lang. Kung dito mo naman siya hahatakin, ang ma-adjust lang is yung mga shadow, which is yung mga dark parts. So, para ma-adjust mo siya ng balance ng lahat sila, or yung balance ang highlights and shadows, gitna. And it should be 45 degrees angle, whether you want it brighter or you want it darker. Okay? Ganyan lang po siya, yung pag-adjust ng curves. Ito isa sa isang image or full image. What if ang gusto kong i-adjust is yung dilaw lang? Ayun. So, dito sa curves, pwede mong i-adjust ng kabuuan, buong image. Pwede mo rin siyang i-adjust ng individual by this channel. So, ito yung special na kailangan alam nyo rin. Halimbawa, gusto kong bawasan lang yung dilaw. Then, i-click ko lang yung yellow. Then, again, same. Sa middle, 45 degrees angle. Down is lesser. Ayan. So, kita nyo, nababawasan yung dilaw or dagdagan yung dilaw. Okay? Same way sa iba. Kung cyan, gusto nyo dagdagan, gusto nyo bawasan. So, magdedepende yun sa kung ano yung gusto nyong kalabasan ng photo nyo. Ayan. So, same sa other colors. So, dito sa yellow, feeling ko madilaw siya, so bawasan ko siya ng konti. Ito according to my preference lang, no? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang mata, kanya-kanyang feel, or kanya-kanyang trip. Meron ting mga sadyang ino-over yung kulay para sa mga theme na gusto nila. Okay, so ayun, bawasan ko ng konti yung aking cyan, pero gusto ko yung kanina. Ayan, gusto ko yan. So ganun lang po ang silbi nitong curves. Okay, kung mapapansin nyo, in-adjust ko siya individual photo. So ginagawa natin to sa individual na photo para pag nilayout na natin siya, ready na siya. Hindi yung nagle-layout ka na napansin mo, ay iba yung kulay nito, babalik ka na naman sa Photoshop. So preparing all the images
according to the adjustments needed is very, very important. So, ayun. Pag okay na, then i-okay ko na siya. Then, isi-save ko siya. Control S. Then, halimbawa, parang feeling mo kulang pa yung contrast, pwede mong i-adjust yung brightness contrast. Contrast. Yan. Or less contrast. More contrast. Yan. Okay, kita nyo? Pansin nyo yung difference? Then yung brightness, gusto mong mas bright or gusto mong mas dark. Ganun lang kasimple. So from 0 is yung initial neutral niya. Then, gusto mong brighter, push it to the right, then push to the left, gusto mong darker. So dito naman, okay na ako sa darkness and brightness niya. Kinontrast ko lang ng konti. Then, konting brightness. And then, pwede mo i-click yung preview. Makikita mo yung difference. On and off. Okay? Then, okay din. Okay? That's the other way of adjusting colors. Tapos, halimbawa, use saturation. Medyo na-saturated yung feeling mo dun sa image. Pwede mo bawasan yung saturation. Ayan, magiging kulay patay na nga lang siya. Okay? So, depende sa needs ng photos. Lightness and bright and darkness. Ganyan. Then, color. Kung anong tint ang gusto mo. Ayan. Pwede bago-baguhin lahat yan, guys. Ayan. So, depende sa feel mo. But then, I don't need that. Pero pinakita ko lang for sample. Then, another image adjustments. Color balance. Color balance. Cyan, magenta, yellow. Then, red. Ayan. Kung anong gusto mong bawasan o dagdagan. This one is specific to the color. Green, more pink, more blue, more yellow. Color balance. Okay? So, depende na rin kung kailangan ba ng image mo ng ganun. Okay. Photo filter, hindi na kailangan kasi for specialized na to. Channel mixer, hindi na. So, dito lang muna tayo for the basics. Okay? So, pag marunong ka nang mag-adjust ng kulay ng photo mo, and that's good. Okay? Another, cut na naman natin to para sa ating next episode na lesson para hindi masyadong mahaba at hindi siya boring. Sundan nyo na lang pagka hindi nyo naabutan ng aking live, ipopost natin to sa Inspo TV page at sa Inspo TV YouTube channel.